Praise the Lord! Amen. Praise God. What time is it? Time to hear. Time to hear the word of the Lord. Hallelujah. Praise God. Let's pray. Father in heaven, we glorify your name as we're going to hear your word. Bless your servant. Bless our ears. We hear the word. In Jesus' mighty name, is what I pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sino yan dito yung matagal na nagsisilbi sa Panginoon? More than 20 years. Itaas po yung mga kamay. More than 20 years. So, below 10 years. Below 10 years. Praise God. Dahil iti mo na mag-udi. Ngam adda iti mag-udi. Ngam umuno na ganito. And we're going to tackle about this matter. So, saan kaya tayo dito? Ano, mga kapatid? Actually, our text should be 2 Chronicles, the whole chapter of 14, 15, and 16. It is all about the story of King Asa. So, kilala niyo po ba si King Asa? Narinig niyo na po ba regarding Paasa? Tingnan natin kung paasa ba si King Asa dito. No, mga kapatid. So, we were going to tackle about the life of King Asa, mga kapatid. So, our team is like this. 6 lessons from the life of King Asa. So, madami. Ito, mga kapatid. Pero, tignan natin kung ilan yung matatapos natin, mga kapatid. Today, we are going to take a look at a man who did not end well. Let's learn from King Asa so we can avoid making the mistakes he made at the end of his life. So pag-uusapan natin kung ano ba yung nangyari sa buhay ni King Asa sa mga huli niyang buhay, mga kapatid. At mayroon tayong matututunan sa buhay po ni King Asa. Who was King Asa? Still remember yung preaching ko regarding doon sa nakahawak ng ox goad? Kung naalala nyo pa kung sino yun? Si Shamgar, the unknown hero, right? Now, pag-usapan po natin, isa rin na king. Hindi siya katulad ni King David, King Solomon. Pero titingnan po natin kung sino po si King Asa. Who was King Asa? The life of King Asa is found in what book? 2 Chronicles chapter 14, 15, and 16. Salamat sa mga nakikinig, mga kapatid. So, we were going to pag-aralan po natin ang buhay po ni King Asa na matatagpuan po sa 2 Chronicles chapter 14, 15, and 16, and also in 1 Kings chapter 15. King Asa was the third king of southern kingdom of Judah. During that time, the nation Israel was split. So, mayroon pong Kingdom of Israel at mayroon pong Kingdom of Judah. Now, mga kapatid. So, si King Asa was the third king of southern kingdom of Judah. Unlike his father, King Abijah, who did evil in the eyes of the Lord. King Asa was known for doing what good and right in the eyes of the Lord. Pakisabi nga natin sa ating katabi, doing what was good and right in the eyes of the Lord. Praise God. Asa was descendant of David and the third king of southern kingdom of Judah. He ruled for 41 years. So 41 years po siyang naging hari po ng Judah. And
did what was good and right in the eyes of the Lord, or in the eyes of God, as stated in the book of 2 Chronicles chapter 14, verse 2. The biblical account of Asa's reign is detailed as stated in the 1 Kings chapter 15 and 2 Chronicles chapter 14 until 16. Asa also commanded his people to follow the Lord, which found in the 2 Chronicles chapter 14 verse 14. Ibig pong sabihin, sa unang taon po na pamamahala po ni King Asa, naging maganda po ang tingin ng Diyos sa kanya. 1 Kings chapter 15 verse 14 says, although he did not remove the high places, Asa's heart was fully committed to the Lord all his life, as stated in the 2 Chronicles chapter 15 verse 17. Judah was at peace with surrounding nation 14 years during Asa's reign. So sa unang 10 taon po ni Asa as king, ang buong Judah po ay very peaceful. No, very peaceful po siya. Kasi during the time of his dad, King Abijah, masyado pong magulo ang kingdom of Judah. Lagi pong mayroong pong war during the time of his dad. O yung kanyang ama, mga kapatid. Pero sa 10 taon po, unang taon, 10 taon, na pamamahala po ni King Asa, naging maayos po ang takbo ng Kingdom of Judah, mga kapatid. And what is the reason? Because si King Asa po ay umasa po sa tulong po ng ating Panginoon. Hindi niya po yung ginawa na siya lang po mag-isa. But, kinailangan niya po yung tulong ng ating Panginoon. Ibig pong sabihin, si King Asa po ay lagi pong dumudulog sa ating Panginoon every time po na mayroon po problema ang King Judah. Sino po sa atin dito kapag may problema, sa Diyos po tayo unang-unang lumalapit? Amen. At ito po yung ginagawa po lagi ni King Asa, mga kapatid. So, ang buong nation po ng Judah was at peace because of what King Asa did. Na lagi po siya lumalapit sa ating Panginoon. 2 Chronicles chapter 15 describe a time when Azariah, a prophet, isa po siyang propeta, told to Asa that he sought the Lord. God would be with him. This encouraged Asa to remove idols and to repair the altar at the Lord's temple. So ano pong ginawa ni Asa? Nung mayroon pong isang propeta na lumapit po sa kanya, pinaalis niya po lahat ng idols sa altar po, mga kapatid, ng Lord's temple. At yun po yung isa na kinalugdan po ng ating Panginoon sa buhay po ni King Asa. He assembled the people together to sacrifice to the Lord. They entered into a covenant to seek the Lord, the God of their ancestors. With all their hands, their heart and souls, all who would not seek the Lord, the God of Israel, will be put to death. So, matakin nyo, talagang diniman ni King Asa na dapat silang lumapit sa ating Panginoon. At kung sino yung hindi susunod sa sinasabi po ni King Asa, ay mapapanis po. At ano po yung punishment na yun? Siya po ay dapat na mamatay. So, dito po dinideclare po ni King Asa na dapat ang buong nation of Judah o kingdom of Judah ay kailangan pong dumulog at magtiwala sa ating Panginoon. Ganito po yung pag-accept, pag-embrace ni King Asa. Yung pamamahala niya ay kailangan niya ang Diyos. At hindi lang po niya in-acknowledge
na mayroon pong Diyos na dapat itong pagkatiwalaan, pero pinakita niya sa buong kingdom na dapat silang lahat ay dumulog sa Diyos na sinasamba niya. What a kind of faith is that, mga kapatid? Sa unang taon o 10 taon na pamamahala po ni King Asa sa Kingdom of Judah. So they talk an oath, mga kapatid, no? To the Lord. At hindi lang po sila nag-oath taking na simula ngayon ay magtitiwala na kami sa Panginoon. Pero ano pa yung ginawa nila? Sila po ay sumigaw, gumamit po ng trompeta at ano pang mga horns, mga kapatid. At buong bayan po ng Judah ay nag-celebrate. Nag-celebrate po sila dahil, mga kapatid, nakita po nila na yung presensya ng Panginoon sa Kingdom of Judah. Dahil po yung hari po nila ay ina-acknowledge niya po na mayroong pong Diyos na dapat pagkatiruan. Lahat po ng parte ng King of Judah or Kingdom of Judah, yung mga nandun po, ay nakita po nila kung gaano po kabuti ang Diyos sa buhay po ni King Asa at sa kanila. Kaya they rejoice. At ganun po tayo, mga kapatid, di ba? Kung napipil po natin yung presensya ng Panginoon, iba yung joy na nasa atin. Amen? Iba yung joy na kahit pa ang dami-daming problema. But the joy of the Lord is our strength. Mga kapatid, na kahit pa gaano kalaki, no? Brother Sagani, hindi natin mahanap yung love life, pero the Lord is good, right? Amen. Amen. Time will come, Brother Sagani. No? Mga kapatid, doon po, mga kapatid, nakita po ng mga taga-Kingdom of Judah yung pag-acknowledge po ni King Asa sa ating Panginoon. Hindi lang po si King Asa ang na-bless, pero buong Kingdom of Judah ay na-bless po. At nakita po nila yun. At dahil po sa blessing na yun, nag-celebrate po sila. At ganun po tayo, dapat, mga kapatid. Di ba? Ganun po tayo. Na kahit pa gaano kahirap yung situation, kailangan po natin mag-rejoice. Because, yun nga, ang strength po natin ay nanggagaling po sa ating Diyos. At dahil po doon, mga kapatid, as a build up the 45 cities in Judah enjoyed the time of prosperity. So hindi lang po nila nakita yung peace. Ano ba sa Tagalog ang peace, mga kapatid? Talna sa Ilocano? Kapayapaan. No? Dahil sa kapayapaan na yan, na-enjoy po ng mga taga-Kingdom of Judah, yung kapayapaan na yan. Bakit ba? Kasi yung dati nilang hari, laging nakikipag-war. Pero dito, mga kapatid, sa 10 taon na yan, walang war. Peaceful, yung nation nila. At hindi lang po doon, naging prosperous po yung kingdom po nila. At lahat po yun ay in-acknowledge na dahil po sa ating Panginoon. At ganun po dapat tayo, mga kapatid. Nuhan na siya. Kawan natin kasta. Pinuha na natin yung glory na dapat para sa Panginoon. Pero dito, mga kapatid, in-acknowledge po nila na napakabuti po ng Diyos sa buhay po ni King Asa at sa mga taga-Judah. Unfortunately, pagdating po, mga kapatid, ng 35 years of reigning as a king, sa King of Judah, sa Kingdom of Judah, sa buhay po ni Asa, dumating po yung pagkakataon na mayroon pong isang hari na ang pangalan po ay si Baasha. At si Baasha po ay king po ng Israel. At gusto niyo po nilang i-isolate ang bansang Judah. At gumawa po ng isang treaty itong si Asa. At ano po yun? Nagipag-usap po siya sa King of Aram na si Ben-Hadad na kailangan nilang magtulungan para talunan ang bansang Israel. But remember the time
Sa unang taon po, o 10 taon na pamamahala po ni King Asa, na kapag mayroon pong gustong makipagwa sa kanila, saan po siya unang lumalapit? Sa Diyos. But at this moment, ang una na pong ginalapitan ay hindi na po ang ating Panginoon. Sino po? Si King Aram. And then there was a one prophet na lumapit po sa buhay po ni King Asa para i-remind siya doon sa mga taon na napakabuti po ng Panginoon sa kanya. O imbes po na magpakumbaba si King Asa, ano pong ginawa niya? Mas lalo po siyang nagalit at tinalikuran ang ating Diyos. Ang ganda po ng umpisa ng pamamahala po ni King Asa. Pero at the end of his life, lumiko po siya. Lumiko po si King Asa at hindi na po siya tumingin pa sa ating Diyos. Narunod o hindi pa mati na. I think in my own personal perspective, lumaki na yung ulo ni King Asa. Kasi nga, mantakin nyo, 35 years na namahala siya, naging prosperous po yung bansa o yung Kingdom of Judah. At dahil po nakita ng mga taga-Israel, Kingdom of Israel, na gumaganda, gusto nilang i-conquer itong bansa na to. Pero si King Asa nakalimutan niya na po na umasa sa ating Panginoon. Mas inuna na niyang umasa sa iba, sa parehas niyang tao, na hindi na po yung tulad ng dati, na kapag mayroon pong problema, ang una niyo pong dinalapitan ay ang ating Panginoon. Remember, gumawa pa siya ng oath-taking na lahat dapat magtiwala sa ating Panginoon, na kung sino yung hindi magtitiwala ay mamamatay. Pero dito, nawala po lahat yon. Nakalimutan po lahat ni King Asa yon. Gumamit ang Panginoon ng isang propeta para ipakita sa kanya na dapat bumalik siya at magtiwala sa ating Panginoon. Pero anong ginawa niya? Nagalit siya sa propeta na yan at mas lalo po siyang tinalikuran ng ating Panginoon. In 39 years of Asa's reign, he got a severe foot disease. Nagkaroon po siya ng sakit. At ang una po niyang nilapitan, as stated in the book, sa chapter 16 verse 12, una po niyang nilapitan ay ang mga physician. Hindi po yung tulad ng dati. Ang una niyang nilalapitan ay ang ating Panginoon. The life of King Asa is an example to all of us of how easy it is to drift away from the Lord. Napakadali lang na nakalimutan ang Panginoon. Asa began his reign with a strong commitment to God, right? But as years went by, his dedication faltered, bringing unnecessary trouble. This is the life of King Asa. He started strong, but he ended up weak. 6 lessons from the life of King Asa. Una, introduction ko lang ganyan at tayo. Intro pa lang yun. Una, that we can learn in the life of King Asa. God put us in circumstances where we have to rely on Him. I repeat, God put us in circumstances where we have to rely on Him. After 10 years of peace, Asa had an army of 580,000. 580,000 men. That sounds wonderful, di ba? Kung magkaroon ka ng 580,000 na sundalo,
Napakasarap pakinggan. Di ba? But, Sarah, isa po siyang Ethiopian, came out against him with an army of 1 million. So, kung titignan po natin, outnumbered po dito si King Asa. Ilan yung army niya? 580. 180,000. Ito yung circumstances mga kapatid ha. 580,000 yung sundalo po ni King Asa, pero yung sundalo po ni King Zera ay 1 milyon. 1 million. Almost one half yung agwat, mga kapatid. Kung maglalaban yon, sigurado. Outnumbered. Si King Asa, sigurado ang mananalo ay si Sarah. Pero, 580,000 plus God, win-win solution. Yeah. Plus God, nakita po natin, Last 3. plus 3. So makita po natin dito mga kapatid, na kahit pa outnumbered yung sundalo niya, mga kapatid, pero nag-rely po siya Amen. sa ating Panginoon. Yes. So, every time that God will put us into a circumstances, we should always rely on Him. At ito po yung ginawa ni King Asa during his first reign as king in Judah. Alam niyo po ang ginawa ni King Asa para pakinggan po ng Panginoon na sila po ay dapat manalo? Ano pong ginawa niya? Asa cried to the Lord. Sabi niya, O Lord, there is none like you to help between the mighty and the wicked. Help us, O Lord, our God, for we rely on you. Ito yung po yung cry. Ito po yung nung nag-pray po si King Asa, ito po yung talagang idinulog niya at insangit na, mga kapatid. No? Talagang ito yung prayer niya na, Lord, help us. Sa iyo lamang po kami magre-rely. Sa iyo lang po kami aasa. Inaccept po ni King Asa na kailangan niya po ang tulong ng ating Panginoon. This battle is impossible na mananalo po si King Asa. Kasi outnumbered po nga siya. Pero dahil po dun sa cry na yon, mga kapatid, numbers do not matter to God. Praise the Lord. Numbers do not matter to God. He can do anything when we rely on God. He is there. Amen. When we rely on God, He is there. Kung tayo po'y tumatawag sa ating Panginoon, darating at darating po siya, mga kapatid. So, when God puts us into circumstances, ano po dapat natin gawin? Rely on Him. Pangalawa, mga kapatid, stay close to God. Stay close to God. Right after King Asa's victory, the Spirit of God came upon Azariah. So remember Azariah, yung isang propeta po na lagi po nagre-remind kay King Asa, mga kapatid? And he said these words to Asa, as stated in the book of 2 Chronicles chapter 15 verse 2, the Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will found by you, but if you forsake Him, He will forsake you. He will forsake you. Azariah wanted Asa to know that he could not experience that kind of victory again if he did not stay close to God. We must remain close to God or to the Lord if we want to see God.
Amen. At work in our lives, if we choose to walk away from God, then we can expect consequences for that decision. Kapag po tayo ay lumalapit sa ating pong Panginoon, paano ba lumapit sa ating Panginoon? Ano ba mga sekreto natin na sige nga. Ano po mga sekreto natin na ginagawa para maging close po tayo sa ating Panginoon? Prayer. Ano ba po? Sing. We need to sing. Diba? Ano ba? Reading the Bible. Worship. Read the Bible, of course. Ito po yung mga dapat natin gawin para maging close po tayo sa ating Panginoon. Ano ba? Kailangan mo rin punta dito sa Diyos. Fellowship. Amen. Amen. Kailangan po natin pumunta dito sa loob po ng bahay sa bahay para magkaroon po tayo ng fellowship. At ito po yung magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo po ay malapit na malapit sa ating Panginoon. At kapag malapit na malapit po tayo sa ating Panginoon, malinaw po na mapapakinggan po natin kung magsasalita po ang ating Panginoon. Pero kapag malayo po tayo sa presensya ng Panginoon, mahirap po natin dinggin kung ano po yung sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Kaya kailangan po natin mag-stay close sa ating Panginoon. Mga kapatid, sana masakit sa loob natin na hindi tayo makapunta sa church. Amen. Sana masakit sa atin na hindi tayo makapunta sa mga Bible study kung meron. Amen. Kasi ito po yung mag-uudyo po sa atin o mag-pupush po sa atin para mapalapit po tayo sa ating Panginoon. As what Jesus did at sa mga taga-Juda, mga kapatid. Sa mga unang taon ng pamamahala po ni King Asa, mayroon po silang natutunan sa kanya na kailangan po nila mag-stay sa presensya ng Panginoon. You know what? Kung mayroon pang presensya ang presensya ng Panginoon sa ating buhay, there will be a victory. Amen. There will be a victory, mga kapatid, na kahit pa gaano kahirap yung pinagdadaanan natin, there will be a victory. At daragsak kalpasan, panag sa gaba. Amen. Do you know that song? Diba? You know what? Kung naririnig ko yun, nabibless ako. Lalo doon sa part na yun. At daragsak kalpasan, panag sa gaba. So, pag dumadaan po tayo sa mga circumstances, at nandun po tayo sa presensya ng ating Panginoon, relax. Meron akong naririnig na kata,